nagsimulang kumuha ng kanyang mga kasama na kung tawagin natin ay mga alagad, ang mga apostoles. Nakita natin si Ebanghelyo na tinawag ni Jesus ng dalawang magkapatid, si Simon at Andres, at si Santiago at Juan. So bahagi yun, kung tutusin, mga kamag-anak niya rin ito. At bahagi ng aking paninigay, ano pala requirement ng Diyos para maging kanyang anak. Kasi requirement pa na mangingisda. Kasi mga mangingisda lang ito bahagi o malimitan sa simbahan, mga naglilingkod. Kung tutusin, kapag tinanong kung anong requirement, may requirement na nilalagay o simbahan. Kalimitan na yan, regular church goer, good moral character. So, hindi lumalabag sa utos ng simbahan. Yun yung mga kalimitan na hinihingi ng pagkilos. Kaakibat yun. Makita natin. Depende yun sa organisasyon. Pinasamahan ninyo. Pero isa ho sa bahagi natin, hindi sa skill. Hindi katulad na rin bawa. Kukuha ka ng electrician. Marunong sa electricity. Kapag kukuha ka ng electrician, kasi kung hindi, baka mamaya sa iyo mo kuryente yan. Ipapalimig mo ba yan? So, kuminsan kapag kayo kumukuha ng tao na maglilingkod sa atin, yun ang kalimitan na sa isip natin, skill, or at least may alam doon sa bagay na yun. Pero dito, nakita natin na ang kinuha na Jesus niya din, ang kalimitan lang kumisa niya din, yung may puso na tumugon. At may puso na handang matuto. Bahagi yun, na makita ko natin na tinawag na Jesus. At kaakibat, of course, yung puso na sabi na natin, the ability to follow and the ability to learn ay mahalaga ng elemento sa pagtugon sa panawagan ng may kapal. Kaya pagkakataon na kung saan ay makikita natin na yung skills sumusunod na lang. Kasi matututunan niya, kasi bukas naman siya na sumunod at matuto. Sumunod at matuto. Kasi alam naman natin yung gawain pangsimbahan, hindi naman ito kung tawagin natin. Magamat may kanya-kanya kayong skills, depende sa inyong kinatatayuan. Pero bahagi yun na huwag natin kalimutan na hindi tayo tinawag ng Diyos dahil sa tayo ay, kung tawagin natin, ay karapat lang.
tinawag tayo ng Diyos sapagkat pinili tayo ng Diyos. Kaya din, sa ating pagtugon, huwag natin, minsan may mga tao lumalaki yung ulo. Tinawag ko ng Diyos kasi mayroon ako ng Diyos. Hindi, no? Tinatawag ka ng Diyos. Yun ang mahalaga. Hindi sapagkat mayroon ka. Bagamat, yung pamantayan ng tao dito, kaya ako tinatawag ko minsan kasi mayroon kung anong meron ka. Yan yung pamantayan ng tao eh. Hindi, tinawag ka ng Diyos. Yun ay higit na mahalaga. Kung mayroon ka, yun ay lalabas na along the way. No? Hindi sapagkat you are deserving. No? Kaya ka tinawag ng Diyos. Hindi tayo tinawag ng Diyos dahil karapatan natin. Ninais ng Diyos na maging kamahagi tayo ng Kanyang pagliligtas. Bagaman makita ko natin na yan ay binibigyan ng palaga, lalo ng Second Vatican Council, na nakaakibat na tutusin sa atin sa biyaya at sakramento ng binyag. Ano? Kung naiintindihan natin yung biyaya at sakramento ng binyag, hindi ka lamang bininyagan, ngunit tinatawag ka natin maging bahagi sa pagkilos ng Diyos. Kaya nga ngayon, sabi nga natin sa reorganization, hindi lamang ng pastoral plan, ngunit na simbahan, may tatlong sangay na bibigyan nililinig natin ngayon. Yung priesthood, yung prophetic, at yung kingly. So, tatlong sangay. So, yung bawat organization ay may kanya-kanyang sangay na pupuntahan. Patulad ng bawa ng LCM, saan yan? Prophetic yan. Kasi pagpapahayag, yung MPD, kingly yan. Yung bagaman yung LCM, pwede rin naman sa priesthood, kaya lang mas makita natin sa prophetic. No? So kaya yun ay bibigyan natin ng pagtubo. No? Pero yun ang makita ko natin. No? Pinili ka ng Diyos. Hindi sapagkat may galing ka. No? Ngunit natin, pinili ka ng Diyos. At doon mo ipakita yung galing mo. Ano? So, tutusin nga sa teolohiya na simbahan, lahat ay tinatawag. Wala noong pininyagan. Kinakailangan na makita natin saan ka kayo tinatawag ng Diyos. At hindi ako tinatawag ng Diyos. Hindi pwedeng hindi ka tinatawag ng Diyos. Kasi bahagi yun na makiisa ka sa paglago ng pag-aari ng Diyos. At of course, kuminsan, sabi nga ko natin, kasi kapag tinawag ka ng Diyos, tulad ng mga alaga, may iiwanan ka. May iiwanan ka. Pero hindi naman lahat. Kaya mga laiko, hindi naman kayo pari. Yung mga alaga ay iniwanan lahat. Pero bilang laiko, ay yung sabihin, you will set aside a certain time. Kaya lang, sabi nga natin, ay time management. Napakahalaga yung time management ng
pagkilos natin na higit tayo makapaglilingkod sa harapan ng Puro may Kapal. Hindi ko katulad ng mga pare, mga madre, mga alin, talaga iniwan lahat. Tulad sa Ebanghelyo, iniwan nina Santiago at Juan, Simon at Andres, mali. Yung kanilang tatay at yung kanilang upahang mga mangingisda para sumunod kay Jesus. Bagamat may maliwanag tayo, meron tayo, kapag tayo ay pumili, meron tayo mag-set aside tayo ng panahon para diyan. Kasi pinili natin na dito tayo higit na maglingkod. So, may kaakibat na responsibility. Pero kung tayo mag-relax, kailangan natin tuturuan din tayo ng alin. Yung i-manage natin yung ating panahon. Time management. Kasi sabi na hindi naman kayo oras-oras na maglilingkod. Kahit na kuminsan may mga simbahan tayo na talagang halos oras-oras ay may misa. Well, depende naman yun kung kuminsan gawa naman kapag katulad nyo sa Quiapo, kapag Biyernes, dami minsan dyan. Pero pag Biyernes pa yun, pero most of the time tayo dito, once a day lang tayo. Kaya kapag dito, 3 beses na, bahagi yun na kung saan makita ko natin. Kaya, kinakailangan lang natin alin, well distributed ang trabaho natin. Pero ito yung hamon na pinapamanin ng Puro may Kapal. At sana makita natin yung karangalan natin, tayo tinatawag ng Diyos. At sana makita natin yung karangalan na maging kapahagi ng kanyang pagkilos para sa paglago ng kanyang pagkakari.